Kasama po natin ngayon si Sir JP De Montaño ng Philippine Beach Games. Atin po nating aalamin ang gaganapin na Philippine Beach Games. Nga, kasing init talaga ng panahon ang magiging aksyon nito. At ang unang leg nito ay sa April 19 to 21, dyan po sa Lingayen, Pangasinan. Alamin natin kung ano magiging expectations nito. And of course, mga aabangan o aasahan natin publiko, especially ang ating sports community, sa dalitin po na laban. Of course, ito kasi ang PBG, isa sa mga inaabangan nating events kada summer. At alamin natin na ito kay Sir JP. Sir JP, bati ka naman sa ating mga tagapanood. Good morning. Good morning, Gab, at salamat sa imbitasyon na makasama muli dito sa programa mo, no? Talaga malaking suporta ang ginagawa mo sa amin sa pag-cover namin. Hindi lang sa Philippine Beach Games, pati cornhole, petanque at iba pa mga sports na ginagawa namin. So maraming salamat doon, Gab. Good morning rin sa lahat ng mga nagsusubaybay dito sa programa ni Gab at naway ma-entertain at ma-inform namin kayo tungkol sa Philippine Beach Games. Nakakapanibago talaga Sir JP dahil sa Zoom po tayo magkakikita-kita kasi alam natin for the information of our viewers, nakadalawang beses tayo na nag face-to-face tayo dyan lang sa UP. Kasi may mga events na kayo na ino-organize with regards sa cornhole, and of course yung isa pang event yung sa PE ng mga UE students sa CHK, no? Nagkita tayo doon eh. Oo, tama yan, tama yan. Yung disc golf naman yun, na-cover mo rin yun. Ayun. So, kamusta na po kayo? Kamusta ang preparedness nga pala for the PBG? The first leg will be happening in about almost 2 weeks from now. Ano ba? Kamusta ang preparasyon? Mukhang busy ka na ba, sir? Oo, actually, medyo busy na dahil 1 week to go, ano? 1 week to go sa 19 na yan. So, syempre, medyo busy na rin sa preparasyon at ginagawa namin ang lahat na magagawa namin para naman sa ikatutuwa at ikasasaya ng mga participants natin sa Philippine Beach Games. So, maliban sa participants, pati mga guests nila, pati mga turista. Kasi nga mangyayari ito, kasabay ito ng Pistay Diet. Ang Pistay Diet, ito yung pinakamalaking selebrasyon sa Pangasinan. So, yearly nangyayari ito. It's a month-long celebration at parte ay ang Philippine Beach Games na mga highlight na events ng Pistay Diet sa Pangasinan. Sa JP, alam ko yung Philippine Beach Games dyan sa Pangasinan, yearly nag-organize kayo. Natigil lang saglit dahil sa pandemic. Ngayon, bumabalik na. Siguro, can you give us an overview talaga ng mga magiging program flow natin para dito sa Philippine Beach Games? Ilan ang mga sports na paglalabanan? And of course, ilan ba mga ine-expect natin participants para dito sa dating na competition, sir? Sige, program muna kung ano yung mangyayari, no? It's a 3-day event starting on April 19 and ending on 21st. So sa April 19, dito, karamihan dito ay mga clinics at saka yung mga trial na mga sports. So ini-invite namin mga locals and everyone, mga guests, na subukan yung sports at nakapagturo kami ng mga sports just para malaman mga tao na hindi lang pala yung mga traditional sports ang meron. Pwede mga iba pang alternative sports na pwedeng laruin ng mga hindi lang kabataan, pati yung iba-ibang edad. So Friday mostly will be clinics. Okay, ipaparamdam, ituturo ang mga iba't ibang sports na gaganapin sa Philippine Beach Games. Okay? Syempre may may welcome night party din, no? So mawe-welcome yung mga participants noon. Sa Friday yon, April 19. So ayun, after ng April 19, yung sa April 20, ito na yung simula ng mga tournaments. Ito na yung mga seryosohan na ito talaga. Hindi na to clinic, kundi seryosohan. So maglalaban-laban dito, meron tayong 12 different sports dito. Okay? And of course, kabilang ito yung mga mainstream sports at yung mga hindi pa masyadong pamilyar na mga sports especially it's a beach type dahil of course may mga sports na angkop talaga doon sa beach. So, bakitin ko na siguro yung mga sports na paglalabanan, sir. Sige, okay. So yung mga sports na as I said, we have 12 different sports, no?
We have beach football, beach volleyball, 3x3 basketball, cornhole, petanque, dodgeball, flag football, round net, korfball, air badminton, beach touch rugby, at saka karate. So we have games in those 12 different sports na magaganap, okay, sa Philippine Beach Games. And of course, in proper coordination na rin with the organizers. Lalo na, for example, yung karate, yung sa PKL, kay Shian Dennis, yung cornhole sa inyo, nanggaling, of course, the other organizers, yung touch rugby, I think yung sa Touch Association Pilipinas, no? At iba pa Yes, mga correct. NSAs na tutulong nga dito sa dating na PBG. And ano ba ang mga ine-expect natin participants? Ongoing pa ba yung registration as of now, sir? Yes, ongoing pa rin ang registration. So yung registration forms ay nandun sa Facebook page namin. Pwede nang dalawin doon. Pati yung mga contact details ng mga sports heads nandun din. So pag may mga tanong, pwede na kayong pumunta doon sa page namin sa Philippine Beach Games. So pwede i-contact directly yung sports, or if related naman siya sa Philippine Beach Games, pwede kayo mag-message dun sa Facebook page namin. So yan, ongoing siya. Pwede pa sumali. In fact, yung mga locals magkakaroon ng on-site registration. If you want to join the clinics there, pwedeng sumali doon. Lalo na tinatawagan namin yung mga viewers mo na taga Pangasinan. So nandyan po kami. Friday, masusubukan yung different sports. Okay. And of course, with regards niya sa preparations niya, kamusta na po yung coordination with our local government, even the police, para i-maintain or sabihin natin i-secure talaga yung mismong event para hindi para at least ma-safe sila from the untoward incidents na mangyayari. Yes, yan. In coordination to with the provincial government, no, na headed by Governor Ramon Gico III. So talagang napakalaki ng suporta ng Pangasinan dito. Salamat. Shout out kay Gov. Ramon Gico III, no. Laki talaga ng tulong. Tapos head ng sports nila si Coach Leo Arnaiz, at saka yung tourism head nila si Ma'am Malu Elduayan. Talagang napakalaking suporta. At saka marami pa, engineering lalo, si Engineer Russell, Engineer Darwin, at lahat ng mga departments ng Pangasinan na tumutulong. So very, very smooth naman ang coordination. Nag-alignment meeting kami noong March. So nandun yung iba't ibang mga departments. Okay? At parang nga ang daling magkipag-meeting na ngayon kasi parang ang mga simple na lang, sir, kapareho lang ba ito ng last year? Yes, kapareho lang ng last year. So sanay na sila. Okay, sanay na sanay at very prepared na sila. Alam nila mangyayari to. At with regard naman, security, yung mga police were there also during the alignment meeting. Security of care of the GSO department naman yon. At yung medics, nandun din yun. Provincial Health Office, nandun din yung mga yon. So, maganda yung preparations, well organized. Yun nga, sabi ko, napakagaling talaga ng pagka sa Pangasinan mo ginagawa, ang galing talaga ng ginagawa nila. Okay, glad to know that. And so JP, kasi with regards na doon sa mainit na panahon, alam natin sa ilang lugar tumataas talaga yung heat index o yung nararamdaman natin init sa katawan natin. Magkakaroon po ba ng mga konting adjustments niya? Mamumubay yung mga laro on a certain times para at least protected sila sa mainit na panahon. Huwag kayong magsagawa ng laro pag dating ng tanghali kasi tumitindi ng init that time. So ano ba mga ginagawa bang upang at least maging safe talaga para sa ating mga participants and even doon sa spectators para dito sa PBG, lalo na sa tindi ng panahon natin? Well, yan yung ano, no? Syempre we take into consideration that knowing what's happening now, no? So, ayun nga, si Pangasinan nagpa-provide sa mga tents, no? We have our sponsors also na magpo-provide ng mga hydration. Okay, aside from the sponsors hydration, meron din kami pinaprovide as PBG, no? So we really take note of that. And with regard schedule naman, we allow na as early as siguro mga 5:30 mag-warm up na yung mga para pwedeng matapos. And we try to also we've been telling them na if possible by 10 o'clock tapos na yung games.
And then we moved the opening ceremonies to after lunch. So after 10, ganyan, magkaka-lunch break, and then magre-resume ng 2 o'clock. So wala nang games during the hottest part of the day. So yun, magiging activities na lang. Yun, nasa tent na lang yung mga tao, nandun sa activity area. So wala muna maglalaro. At saka, itong napakagaling ng Pangasinan talaga. May outdoor showers doon na bigla na lang nilang nagagawa in the middle of the beach, no? So usually parang empty lot lang yon, tapos beach syempre, no? Tapos nakakapaglagay siya ng outdoor showers doon. So malaking bagay yon. Ayun, meron din tayo mga support ng ganon, may nag-spray ng tubig. So these things have been taken into consideration, and then we keep on reminding them to always stay hydrated. At ang nga rin talaga ng Philippine Beach Games is to promote beach sports on the provinces, at layunin nito na mapalawak pa yung sports tourism natin sa bansa, at kung maaari, pwede nating i-feature ang mga beaches, pwede nating i-host ng mga international sports competitions na bagay naman natin i-host para makaikayat pa ng ating mga turista to watch, and of course to na subukan itong mga palaro na gagawin nga sa PBG, sir. Oo, totoo yan, no? Actually, sa mga, yung mga advocacy ng Philippine Beach Games, syempre, makapag-provide ng disente, matinong playground na tinatawag natin, yung malalaruan, okay, na mga beach sports na ito. Kaya dyan yung PBG para yun, makaprovide ng disente, matino na facilities, okay, at saka ng opportunity na malaro nila yung mga games sa beach. Nagpropromote kami na itong mga alternative sports para malaman ng mga tao na meron pang iba. So huwag kayo ma-frustrate kung feeling nyo wala kayong sport or hindi kayo sporty. Tignan nyo yung mga sport ng Philippine Beach Games. Marami pang sports maliban dun sa mga traditional sports na alam ninyo. Baka yun, nandun ang mga talent at skills ninyo. Okay, so yun yung pagka-promote ng different sports. Aside from promoting the sport, we also help create different opportunities na pwede paglaruan ng mga tao. Na yun, pwede sila magkaroon ng active lifestyle even if hindi nila kabisado yung mga traditional sports, no? Tapos, syempre, sports tourism, nabanggit mo nga yun, no? Gusto namin i-empower actually yung community. Yung sila mismo, maging tourism ambassadors, yung mga tao doon. Hindi lang yung mga government officials, kundi pati yung simpleng mamamayan, simpleng manlalaro, kindly promote nila yung Pangasinan by playing. At saka, Gab, isa pa palang, we're proud to say na naging successful na rin kami, no? Yung looking for talents, producing talents. Okay, last year sa PBG may clinic ang Petank. At yun, may na-discovering talent doon. At nag-compete internationally na sa Petank. So, from clinic lang ng PBG, nag-represent ng ating bansa in an international competition. Yan si Ma'am Arlene Conek. Sana mapanood mo to, Ma'am Arlene Conek. Shout out kayo dyan. Okay? Yun, nakapag-produce tayo. So one of the advocacies is really to look for talents also. So yun, successful naman tayo doon. Maybe one day, pati sa cornhole, baka pwede nating ugutin yung isa sa mga nagpakilinig para maglaro sa international competitions naman. Manifest natin yan, sir. Sana nga, sana. Sana may talagang ma-discover ng mga talents. Not only cornhole, but all of the sports sana. Baka pag international tournaments din sila. So, pwede natin bagitin kung lang estimated number ng participants natin dito sa PBG sa Pangasinan? Yes. We're expecting around 1,800 participants, no? From the clinics all the way to the tournaments, not inclusive of the guests and the tourists who are passing by, no? So 1,800 participants ang ina-expect namin. Okay, with the 1,800 participants na inaasahan natin sa sali, ito na siguro isa sa mga pinakamalaking Philippine Beach Games na i-host dyan sa Pangasinan. So, ano ang mga general expectations natin? Of course, the public can watch nga sa Pangasinan, sa may Lingayen, ang mismong competition. Ano ba ang mga general expectations niya para dito sa dating na tournament, and ano ba ang asa natin mga pakulo para dito sa ating mga manonood kung sakali?
Ayun, oo. So iniimbitahan ko nga lahat, no. Ang Philippine Beach Games, it's the biggest actually, the biggest so far, with close to 2,000 participants na. Andun pa yung, syempre, maliban sa Meron mga games, pa. meron tayong Meron pa. May mga foreign na participants din na nasaan natin sasali, sir. for this year, hindi muna kami hold muna tayo doon. For the Okay. past editions ng PBG, meron mga foreign participants, pero for this year, kinold lang muna natin kasi syempre fresh from well, hindi naman fresh, no, but kagagaling ng pandemic, so syempre mahirap pa mga scheduling and everything like that, no. Hopefully by next year, ibalik natin ulit yung pag-invite ng mga foreign teams. Pero sa second leg ng Philippine Beach Games, I heard from flag football na sure na darating yung flag football team ng Kuwait para mag-compete doon. So on the international teams yon, sa ano pa lang muna sa Palawan sa second leg sa July, na PBG, meron foreign teams. For Pangasinan, hinold lang muna natin sandali at ibabalik natin the following years ng PBG. So ayun, maraming participants, maraming Siguro. activities mismo sa PBG. Okay? May mga fun games tayo doon. You can win prizes sa mga fun games natin. Pwede kang participate doon. We have the welcome night party, the awards night party, and the farewell the going away party. Okay? So meron tayong mga ganon, masaya itong mangyayari dito. Plus pagka wala kayong mga games, pwede kayong mag-enjoy ng mga activities ng Pistay Diet. Okay? So ikot-ikot lang kayo doon. May different activities na gagawin yung Pangasinan. In fact, nag-start ng Pangasinan noong April 5 pa lang, all the way to May 1 yan, mga celebration, mga parts, mga activities ng Pangasinan. So marami. Hindi lang puro laro, pati enjoyment, pati cultural events, maraming mangyayari doon. Cash incentives and of course medals. Ano ba yung papalunan ng ating mga winners sa all 12 sports na paglalabanan niya dito sa PBG? Yun. Sige, buti na tanong mo yan, ano? Wala po kami, we discourage cash incentives. Cash prizes, hindi po namin ina-allow yon. Hindi discourage namin yan. Kasi what we want here is to develop athletes who play for the sport and not because of money. Okay? So dapat hindi maging attraction ang pera sa pagsali sa PBG. Okay? This is what we want to do. Create that amateurism, the love for sports. Okay? Na naglalaro ka para sa sport, hindi dahil may perang involved. Okay, so pero meron naman syempre medals, okay, trophies na matatanggap yung mga winners. Okay. Speaking of Palawan, the next leg will be on June yata or July. July. July So 12 to 14. so same sports ba ito paglalabanan sa Palawan o mukhang magdadagdagan pa? Mas konti yung sports sa Palawan, no, kasi hindi sing laki ng beach ng Lingayen. By the way, ang venue will be at Pakpaklawin Resort. This is in Talaudjong, okay? Talaudjong, Puerto Princesa, Palawan. So, first time namin dito, so hindi muna namin gugulatin yung host natin by putting 12 sports. I think mga 8 lang kami doon. 8 sports lang siya. Ang madadagdag lang na sports doon ay ang kiteboarding at saka surfing. Okay, the rest will be the same. Okay, meron din may ultimate, may round net, may flag football, petanque, cornhole. So yung mga yan ang magiging sports naman sa Puerto Princesa, Palawan. Ayun, Okay. malakas din ang suporta ng LGU doon kay Mayor Byron. So yung sasama mga preparasyon as early this year, talagang prepared na. Alam na nila yung mangyayari, nakahanda na sila. At saka syempre, shout out din sa kaibigan kong tumutulong sa atin doon, si Richard Arambulo. Ay malaking tulong yan. Tsaka yung tourism head nila, si Toto Albior. Yan yung mga malaking tulong sa atin dyan sa Puerto Princesa, Palawan. Ayun. So, inahasahan natin na mas magiging bongga at mas magiging kapala-palabik itong aksyon ng Philippine Beach Games niya, including sa Palawan and of course sa Pangasinan. May plano po ba mag-expand itong PBG? Baka pwede natin daliin sa Boracay. May balak ba kayo idalhin sa Tawi-Tawi? Kung ano mga beaches na sabihin natin hindi popular sa mga turista, pwede natin darin with the coordination na ng ating mga and the support of the LGU. May mga balak ba ito in the near future, sir?
Yes, oh, definitely. Gusto natin talagang maraming maka-experience ng PBG, no? Dahil nga sa advocacies natin to promote sports and to promote also alternative sports na pwedeng pagsalihan ng mga tao at saka yung creative lifestyle at saka syempre yung sports tourism. Kami, dahil we appreciate the help of yung mga provincial governments and local government units na tumutulong sa amin pag malaganda suporta, syempre sumusuporta rin kami lalo na sa sports tourism. So yun nga sasabi ko, we want to empower the community mismo. Hindi lang yung LGU pero pati mismo yung mga simpleng tao lang at mga atleta ang makapag-promote ng kanilang lugar. Sa tanong mo na gusto kong namin expand, yes, definitely. In fact, may mga imbitasyon na kami natatanggap at Sir, na-mute po kayo. Mukhang nagkaroon po tayo ng technical problem, Sir JP. Sa ngayon, okay, nawala lang saglit. Babalikan po namin kayo, Sir JP. Saglit lang po. na-disconnect. Okay, tuloy po. Tuloy po yung sa expansion. Okay, sige. So, ayun nga, talagang hinahanda na namin sarili namin at may mga imbitasyon nga kaming natatanggap at pinag-aaralan na rin namin. At talagang gusto namin talagang ma-expose at masubukan ng karamihan sa mga kababayan natin ng Philippine Beach Games. Yung kasiyahan ng nadudulot ng Philippine Beach Games, yung tulong sa turismo. So yun ang talagang mga gusto namin gawin. At saka syempre yung pag-discover ng talent na mga pwede natin makuha dyan sa maraming magagaling sa iba't ibang rehiyon, probinsya, na pwede natin matap. So sana maging successful tayo dito sa pag-ikot ng Philippine Beach Games. Bukod pa rito, nakakatulong rin ito sa pag-unlad ng kanilang mga negosyo kasi may mga plano, may mga ilang mga vendors, mga ambulant vendors na magtitinda sa likod mismo ng venue. So, dagdag income na rin para dito sa gaganapin na event. Record. Go. Ayun, so yun nga, sana yung mga nag-iimbita sa amin at ay pasensya po sa delay at medyo naging busy lang po kami ngayon at sasagutin namin mga imbitasyon ninyo very very soon after nitong beach games. At para dun sa ibang ibang provinces or mga beach areas dyan na gusto kaming imbitahan, welcome naman po. Titignan lang natin po yung itsura ng inyong beach kung kakayanin at medyo malawak kasi ang kailangan namin na lugar. So kaya kailangan namin hindi lang basta-basta tsaka medyo patag sana, malinis. So yun ang mga konsiderasyon namin na kailangan na tignan para makapunta kami sa inyo. So ayun po, everybody's welcome at sana mapadala namin ang Philippine Beach Games sa inyo lahat. Okay, lastly, yung ating mga local businesses, baka pwede natin paulanin, palakasin yung income natin pag nag-host ng sports event, lalo itong PBG, sir. Yes, oo. Actually, ayun nga, dahil syempre maraming turista, maraming kakain, maraming bibili ng mga food and drinks nila. So, ayun, nakakatulong din tayo sa ekonomiya, mga SMEs, mga ganon. So, malaking bagay talaga ang na-provide ng Philippine Beach Games sa ekonomiya kahit mga simpleng tao lang. Okay, Sir JP, so papakawalan ka namin ngayon dahil of course magiging busy nga dahil babiyahe ka pa pupuntang Lingayen para dito sa last phase ng preparations na para dito sa Philippine Beach Games. So bago namin iwanan, imbitahan mo naman ang ating mga followers ng Sports Corner PH na pumunta, ma-witness itong gaganapin na PBG. At meron pa kayong mga gusto ninyong i-relay na mga final message sa ating mga taga-suporta? Go ahead! Okay, unang-una, salamat muli sa invitasyon na nandito na naman ako para mag-promote ang Philippine Beach Games. At sa lahat po ng nakikinig, iniimbitahan po namin kayo sumali at manood ng Philippine Beach Games. Hindi lang to pang atleta, buong pamilya pwede pumunta dito dahil may activities. Maliban sa mga laro, may activities pang pamilya dito. Pwede nyo subukan yung sports. O kung ayaw nyo sa sports, yung mga parties ang attenda ninyo. At saka yung mismong events ng Pistay Dayat. Okay, so April 19 to 21, Capitol Beachfront, Lingayen, Pangasinan. Ay unang leg at ang pangalawang leg naman po ay sa Pakpaklawin Resort,
Talaudjong, Puerto Princesa, Palawan. July 12 to 14 naman po yung Palawan natin. So sana po magkita-kita tayo doon. At muli, maraming salamat sa iyo, Gab. Alright, and thank you so much, JP. At magkikita ulit tayo sa UP para sa mga events niya sa Cornhole. And of course, good luck sa lahat ng mga sasali, either sa clinic, o di kaya sa 12 sports na paglalabanan sa unang leg dito sa Palawan. And we do expect na magiging mas malaki at mas engrande talaga ang pag-uus na sabihin natin isa sa mga pinakamalaking beach sports events dito sa Pilipinas. Walang iba kundi ang Philippine Beach Games. Again, good luck to the organizers. Good luck sa inyo lahat, lalo na sa tumitinding init. Kaya stay hydrated and stay replenished para dito sa darating na competition. Kasi alam mo naman, siguro ang init sa Pilipinas, sobra-sobra talaga. Para tayo nasa oven, Sir JP, ha? Oo nga. Salamat sa invitation ulit, Gab. See you soon. Alright, thank you so much and God bless you. Bye-bye! Bye, thank you. Salamat.